Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Mga kaibigan ko, ngayong araw i-share ko sa inyo itong viral video na ipinost ng isang netizens online na sinabi patulong naman po si Raffy Tulfo in action. Ito pong kaibigan namin wala na po sa katinuan. Nandito po kami ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito ay post ni Sherman Salum. So, ito ay ipinost mga kaibigan dahil nga napansin nila na itong kaibigan na wala na sa katinuan at naghingi sila ng tulong kay Idol Raffy Tulfo. At yun nga, umaksyon nga agad si Idol. At itong lalaki na sinasabi nila mga kaibigan, ang pangalan niya ay si Lester Dumasin. Siya ay nagtatrabaho di umano doon sa Riyadh, Saudi Arabia. Panoorin natin mga kaibigan ang video niya. Sige na, kunin na yan. Pero hayaan mo na lang yan siya. Para madala na yan sa ospital. So, at least mga kaibigan, kung maririnig mo yung mga sinasabi, nandoon yung kapwa Pilipino na tumutulong. Napakagandang pakinggan na yung kapwa Filipino tumutulong din sa kanya at hindi siya pinabayaan. So, continue natin mga kaibigan. Huwag na lang pwede kayo masaktan siya. Ate mo yan, ate mo yan. Kaya mo na lang siya. Ano mo na sarili ako? So halata talaga mga kaibigan na nawala sa sarili itong OFW na si Lester Dumasin. Kasi kahit ano-ano na yung sinasabi niya, napakasakit makita na ganito yung kanyang kalagayan ngayon. So continue natin mga kaibigan. Sige na, ipasok nyo na yan. Kesa naman dyan sa labas. Pagkakala eh. So ayun nga mga kaibigan, talagang tinutulungan ng mga kapwa Pilipino na maisakay siya sa sasakyan at dalhin sa doktor o saan man para maipagamot yung kanyang kalagayan. Itong tao na ito mga kaibigan ay itong OFW na ito ay si Lester Dumasin. Siya ay nagtatrabaho doon sa Riyadh, Saudi Arabia, at ang trabaho di umano niya doon ay T-boy. So nagtitimpla siya doon ng tsaa sa kanyang employer or kung saan siya nagtatrabaho. So ang nangyari mga kaibigan ay nakita siya agad ng napansin siya ng mga kaibigan niya na palaboy-laboy doon sa may highway. At ito nga mga kaibigan, tinulungan siya ng mga kaibigan niya para maipagamot at para bigyan ng atensyon itong kalagayan niya. So kung mapapanood mo yung video mga kaibigan, makikita mo na napakasakit makita yung kapatid, anak, kaibigan, kapwa Filipino na ganito yung sitwasyon. Lalo na ngayon mga kaibigan, pandemic, halos yung galawan limitado lamang. At hindi mo masyadong makakausap mo yung mga kaibigan mo lagi dahil nga meron tayong mga protocol na ipinagbabawal. So lahat ay limitado. So kung meron mang nagkakasakit o nagkakaganito noon, mas lalo na ngayon mga kaibigan dahil pandemic. Hindi ka makagalaw, hindi mo makakausap yung tao mong gusto mong kausapin personally dahil nga maraming bawal. So itong nangyayari kay Lester Dumasin, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan niya. As OFW mga kaibigan, hindi madali yung trabaho na mawalay ka sa pamilya. Napakahirap na magtrabaho doon sa malayo. Lalo na ngayon na COVID or pandemic. So itong nangyari sa kanya, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan niya, anong problema niya. So yun yung mga kaibigan, yun yung mahirap.
sinabi naman di umano ng kanyang kaibigan na last year di umano ay nakitaan na siya na may something or meron na silang nakita na kaiba sa kanya. Balit hindi nila pinansin dahil nga nung inireport nila doon sa may supervisor or kung saan man yun nila inireport, sinabi na hayaan lang daw muna. Total, hindi naman daw nanakit. So, umalma itong si Idol Rafi kung bakit antayin pang manakit itong si Lester bago pa nila bigyan ng aksyon or ipa-doktor, di ba? So tama nga naman si Idol, kailangan talaga ipagamot agad-agad, hindi aantayin na manakit itong si Lester. So buti na lang mga kaibigan at tinulungan ni Idol Rafi para ito'y maaksyonan ng agency kung saan mang kumpanya na pwedeng maasikaso si Lester doon. At yun nga mga kaibigan, ayun nga kay Idol Rafi na willing din umano siyang tumulong na maipauwi si Lester. At the same time, tutulungan din niya yung pamilya ni Lester. At yun nga mga kaibigan, talagang ang masabi ko dito sa sitwasyon na ito na talagang mahirap. Sa lahat ng mga OFW, lalo na ngayon na pandemic, sana'y kung meron man tayo mga problema or pinagdaanan, sana'y huwag nating masyadong isipin. Mahirap or madaling sabihin na kaya mo yan, kaya mo lahat, pero mahirap gawin, di ba? Kung ikaw ang nasa posisyon. Pero para sa kapakanan ng lahat, sana'y subukan natin na maging matatag. Ano man ang problema o pinagdaanan natin ngayon, sana'y huwag nating kalimutan na andyan ang Panginoon. So, lagi tayong magdasal at maghingi tayo ng gabay sa Panginoon. At syempre, kung meron kang kaibigan, huwag kang mahiya na magsabi kung ano yung saloobin mo para naman maibsan yung mga nararamdaman. At yun nga mga kaibigan, lalo na ngayon na pandemic, bihira ka lang makalabas or makausap personally yung mga tao. So talagang maraming nagkakaganito ngayon. Kasi noon pa man, marami na din nagkakasakit na ganito. Ngunit, mas lalo ngayong magkakasakit yung mga tao dahil nga pandemic. Hindi ka makashare, hindi mo makausap yung mga tao na gusto mong kausapin dahil nga ang maraming bawal. So kay Lester talagang napakahirap bumigay yung katawan niya, bumigay siya dahil sa kanyang mga pinagdaanan. At hindi natin alam. At sana'y kung meron man tayong mga pinagdaanan, lalo na sa mga OFW, meron naman tayong mga Facebook, YouTube or Viber or whatever na magamit mo para makommunicate yung family. Gawin yung mga kaibigan. Kung stress kayo, manood kayo ng YouTube, manood kayo ng kahit ano-anong mga videos na magbibigay sa iyo ng strength or inspiration. Tsaka pwede din kayong mga kaibigan, pwede din kayong makinig ng mga music kasi yung music din yan siya, therapeutic. At lahat mga kaibigan, kung anong gusto mo, mag-online, manood, kung stress kayo, kung halimbawa wala kayong mapagsabihan. So yun yung gawin yung mga kaibigan, kailangan yung magpakatatag kayo, maghanap kayo ng paraan para maiwasan yung mga ganyan na mga sitwasyon o kalagayan. Kasi lalo na ngayon ang hirap, so puro tayo virtual na galawan, hindi tayo makagalaw sa labas, limited lang dahil nga maraming ipinagbabawal. So wala na tayong magagawa dyan kasi yun nga, kailangan din natin i-follow yung mga protocols ng ating gobyerno dahil para naman yan din sa ating kalagayan at kapakanan. So, ang gawin nyo lang mga kaibigan, mag-YouTube kayo, makinig kayo ng music kung meron kayong mga music dyan, tsaka magbasa, at tsaka mga kaibigan, huwag kalimutan talaga na magdasal kasi yan ay nagbibigay talaga sa atin ng guidance. So, yun lang mga kaibigan, yun lang yung magiging advice ko at
syempre itong reaction ko dito sa nangyari kay Lester, na sana kayong sa mga nakikinig na mga OFW nitong aking YouTube, aking video, sana'y tatagan nyo ang inyong loob at huwag kayong sumuko at magdasal kayo. Ayan, sana mag-ingat kayo lahat mga kaibigan ko at huwag niyong kalimutan na magdasal palagi. Okay? Sa mga kaibigan, sana huwag ninyong kalimutang i-like ang aking channel at i-subscribe. Maraming salamat. God bless us all.